So, nag-figure po tayo nakaraan sa shafting. Pero bago po tayo dumating ng shafting, pinag-usapan natin yung principles of safe machine design. Sige. So, dinaanan natin to, dangerous moving parts should be enclosed. Lighting, pinag-usapan natin yung lighting, yung hanggang 4.17, na-discuss natin 4.17. Okay. Section 5, power transmission systems. Dito tayo na ito. Dito na tayo, rekta na agad, shafting. May tanong po ba sa ano? Sige, tingnan malinaw naman shafting. Sige. Balikan mo muna yung shafting para malinaw yan. Okay, so torsion, madalas nakikita sa shafting kasi ang shaft umiikot about an axis, parang kumbaga pa-longitude yung ikot lagi ng shaft, hindi naman iikot yung shaft ng along the z-axis, yung paikot siya talaga na parang orasan, hindi naman. Madalas dito sa axis na to, kung iikot siya sa axis na to, malamang under siya ng torque o torsion. Tingnan na natin itong picture na to para mas maintindihan. So, a common example of an object subjected to torsion is the transmission shaft, which is used to transmit power by rotation. So, makikita natin dito sa unang picture, merong transmission shaft. Iba-iba ng diameter. Mapapansin natin na maliit ito, mas malaki, pinakamalaki nasa gitna. Ibig sabihin, iba rin yung load ng torsion dun sa shaft. Sa pangalawang picture, makikita natin yung illustration kung gaano kalaki yung torsion o gaano kalaki yung torque kada section. Section A, ganito kaliit. Section B, Section C. Para mas maintindihan, meron ding tinatawag na torque diagram. Makikita natin sa torque diagram na mas malaki nga yung torque na na-experience sa Section C kaysa sa na-experience sila sa Section B. Makikita natin na ito sa taas, yung graph, nasa taas. Ito naman nasa baba. Ito nasa taas. Depende naman to sa rotation na nangyayari. Mapapansin natin, ito, lahat ng mga pa-clockwise nakalagay sa taas, katulad itong T. Wait, 1, 2. Tapos lahat naman nakapababa. Ayan, bababa. Shirley. Bakit? Hindi mo ko. Ano? Miss ka na daw ni Manil. Baliw. Ay, si Hadap. Ay, hello. Nakapag ano ka ba, Jan Israel? Nakaano ka ng mga, may sample ano ka dyan? Meron po, sir. Sige. Kasi doon sa PSM code, nandiyan yung mga formula, di ba, na shafting, long shaft, or short shaft. Yung mga sample. So, mas maganda kung may sample ka ng formula, tapos may simpleng problem. Aba. Okay. Okay, dito tayo sa torsional strength of shafting. Usapan natin yung mga units na involved kapag nag-solve tayo ng problems tungkol sa shafts. Itong nakuha natin picture, galing to sa MA code. Galing MA code lahat yan. Makikita natin dito na kasama sa MA code yung kasama sa mga units tong ganitong sign. Angular velocity daw, radians per second. C, distance from center of gravity to extreme fiber. Kasama rin yung diameter.
polar moment of inertia, angular velocity N, power transmitted is P, allowable torsional shearing stress is in SS, shearing stress, torsional or twisting moment in Newton meter, in T, polar section modulus in cubic meters, ZP. So itong mga formula na to, nasa pangalawang picture, formula na ginagamit to para makuha yung maximum torque, allowable torque at any given diameter. Kasi tinan mo naman, pag sinabi dito na ang formula, basahin natin yung formula, Tmax is equal to shearing stress times polar section modulus. Hindi binigay yung, hindi kailangan sa formula yung diameter. Na madalas, makikita natin yung diameter, nasa loob lagi ng formula eh. Pero hindi ngayon. Tingnan natin to. Kita po ba itong wala, hindi siguro. Wait lang po Pwede natin i-present yung... Sige, mamaya na lang. For shaft delivering, balik tayo dito. For shaft delivering P kilowatts at N revolutions per minute, the twisting moment Newton meters T is being transmitted is C is equal to 9.55 times 10 raised to 3 P over N. Ito mga formula na to, hindi gagamitin pa rin naman natin ito sa problem. Gagamitin natin to. Pero gagamitin natin yung torque talaga na formula. Kasi itong mga nakuha kong formula sa sa ME code. Sa ME code ko nakuha ito Pag-uusapan natin mamaya yung shafting subjected to no bending action. Shafting subjected to bending action of pulleys. Yun na lang pag-usapan natin ito mga nakuha ka lang sa ME code 3. Mamaya na yan. Allowable stresses. Ano to? Main power transmitting shafts. Ito naman, pag nag-design ka na ng shaft, may ginagamit ka ng mga standards, allowable stresses. Makikita natin dito. Ang ginamit dito sa ME code, shearing stress times yung polar moment of inertia. Polar section modulus. Diba? Shearing stress times polar section modulus. Pero kung ang allowable stress na gagamitin, so ang SS mo, sa formula mo na to, Tmax is equal to shearing stress times polar section modulus, 26.7 at 27.6 MPa yung gagamitin mo kapag mag-design ka ng main power transmitting shafts. Yung pinanggagalingan ng power ng lahat ng makina mo. Parang ganito yung tsura nyo, no? Main power transmitting shaft. Ayan. Palayo. Ayan. Pag ito gagawin mo, pag nasa kanan, ay pag nasa kaliwa, yung gagamitin mo, ang allowable stress down ng main power transmitting shaft, 27.6. Pero sa kaliwa, ay sa kanan. Tingin ito green. Ang main power transmitting shaft. Okay guys okay lang ba tayo? Chill lang tayo. Okay lang. Puwit ako sorry Saan na tayo? Shafts are subjected to shocks.
Ay, ito. Basahin natin. Shafts which are subjected to shocks, sudden starting and stopping should be given a greater factor of safety, resulting in the use of lower allowable stresses than those just mentioned. Well, sinasabi lang naman nun na may mga shaft naman daw na humihinto bigla. Humihinto bigla, meron namang subjected to shocks, bigla rin umaandar ulit. So, kumbaga, may buwelo yun eh. Meron ba tayong tinatawag na angular momentum? Meron ba ganun? Angular momentum? Meron. So, kapag may umiikot na bagay, may angular momentum yun malamang. Pag bigla kang uminto, yung momentum nun, yung force na nagpapaikot sa kanya, pag uminto ko bigla, kumbaga pipitik, ang ibig sabihin lang parang pipitik pa siya. So, parang mas masasaktan yung shaft. Diba? Mas ramdam ng shaft yung stresses na nangyayari kapag biglang humihinto o kaya bigla siya nag-start. So, kapag ganong scenario, lalakihan mo yung allowable stresses pag-design mo ng shaft. Ayan, imbis na 27.6 megapascals ang gagamitin mo sa main power transmitting shaft. Dahil nga subjected to sudden starts and stops yung shafts mo. Imbis na ito gamitin mo 27.6, lilita mo ngayon yan para lang adjust mo na yung design mo na para ma-adjust mo yung design mo sa saktuhan na sa hindi bibigay na strength. Kasi kung biglang pipitik-pitik, hihinto-hinto, tutuloy-tuloy naman. Liliitan mo yung mga allowable stresses mo para lumaki yung allowance mo. Diba? Lumaki yung allowance mo. Use lower allowable stresses, okay. What would be the diameter of a shaft? Ito merong problem. Nakuha ko lang sa Emicode to. What would be the diameter of a line shaft to transmit 7.5 kilowatts if the shaft makes 150 revolutions per minute? Gusto niyo ba ito? Huwag natin pag-usapan itong problem sa Emicode. May problem naman tayo. Discuss natin ito. Importante ito. B. Ang A natin, torsional strength and shafting. Ang B naman, polar moments of inertia and section moduli. The polar section modulus, also called the... Sorry guys, wait lang. Polar moments of inertia and section moduli. The polar section modulus, also called section modulus of torsion, ZP, for circular section may be found by dividing the polar moment of inertia, J, by the distance C from the center of gravity to the most remote fiber. This method may be used to find the approximate value of the polar section that are really round, rather than circular cross-sections. However, the polar section modulus does not equal to the polar moment of inertia divided by distance C. May explanation po ba ito susunod? O ito mayroong explanation. Polar moment of inertia with respect to a polar axis through the center of gravity shall be used for problems involving the torsional strength of shafts, since this is usually the axis about which twisting of the shaft takes place. Ano yung T, Hadap? Ano yung T ba yan? Ano yung T, ano yung L, ano yung G, tsaka J? So, isa-isay natin yung, ito, angle of twist. So, ito, angle of twist. Alam na natin kung ano itong angle of twist. Ito yan. Kita mo ba yung cursor? Pero yung angle, no? Pero, imagine natin na B muna to, na B. Wala pa itong B prime. Na B. Biglang may pumihit dito na torque. So, instead na nasa B lang siya, lumipat itong B ngayon, naging B prime. Nausog.
Yung B yung original na ano, 'di ba? Na Opo, yung B yung line, fix no? talaga na original na line. Dahil nga sa torque na nangyari, nagkaroon ng B prime na realign. Yung B papunta dito. Sabi natin A yung dulo. Dati AB. Ngayon naging AB prime na siya. Yung distance ng yung angle na nabuo mula B hanggang B prime, yun yung angle of twist. Ito yan, angle of twist. So, sa angle of twist, pwede mo daw sabihin na yung angle of twist ay equal sa T times L over G J. Yung T, ito yung green na force. Yan yung torque. Yung L, yan yung haba ng rod, ng shaft pala, ng shaft. From A to B, sabi natin A yung dulo nito, from A to B, yun yung L. Diba? Yung T, ito yan, yung green. Yung G, parang modulus to eh. Ito yung kakayahan ng bakal na Modulus ano yan? Modulus of rigidity, no? rigidity ba po? Property. Okay, Depende sa material, meron niyang mga constant. Halimbawa, kung stainless, kung carbon, magkano, no? Property ng material yan. Yan, property ng material, modulus of rigidity pala ang tawag. J, ito na yung polar moment of inertia. Makikita lang din sa pakatong picture. Jan, bakit polar moment? Polar moment of inertia. Bakit po polar moment? Kasi Bakit na-involve yung moment of inertia? Kasi po pag umiikot na tong shaft, ang ikot nito pag ganyan eh, di ba? Yung green. Green. Ano ba yung moment? Ano yung moment? Ano yung moment of inertia? Parang yung ano yan sir eh. Resisting force, ability to remain at rest, parang gano'n. Kung walang outside force, 'di ba? Kung walang kung walang outside force, lahat ng bagay mag-rest. So, ano ba yung involved sa moment of inertia? So moment of inertia, hindi ko mag-get sir, sorry po. Ano pong involved sa moment of inertia? Paano ba mako-compute yung moment of inertia? Anong kailangan para magkaroon ng moment of inertia? So kailangan mo sir yung shape ng bagay. Shape ng bagay, una. Shape ba ang tawag o cross-section? Hindi, shape. Yung hugis. Kasi kada hugis, iba-ibang inertia niyan, malamang. Okay. So, meron kang cross-section na square, meron kang cross-section na circle, meron kang may rod, may rod, meron kang triangle din siguro, minsan. Pero dahil pag-usapan natin yung shaft, madalas kasi sa shaft ang ginagamit, bilog talaga eh, no? Kasi pag square yung gagamitin, hindi siya ang tawag doon, sir, yung equal sides, hindi siya equistatic, equidynamic ba? Hindi ko alam eh. Basta hindi siya equal sa center. Okay. May mga distances from the center na hindi equal. Yung distance from side to center ay hindi equal. Kumpara mo naman sa circle. All sides, yung radius equal yan. Circle yun eh. Hindi natin ginagamit yung mga square sa shaft kasi yung element nun, pag pumihit na to, parang distorted tong dito, hindi to parang parallelogram. Ito, yung element na to, hindi na siya magiging parang parallelogram. Kakaiba na yung shape ng mangyayari kapag ang ginamit mo ay square na cross-section. So bakit mahalaga yung cross-section? Kasi nagdedepende doon yung formula mo, 'di ba? Kasi yung line action of the force, 'di ba? Yung tatamaan ng force, dapat meron siyang pivot, meron siyang reference, 'di ba? Yun yung moment arm. Katulad nito, yung radius, 'di ba? Outside radius tsaka inside radius, apektado diyan yung force, 'di ba? Pag umikot 'yan,
So, yung distance, kasi yung moment is like a work yan eh. May puwersa, tapos may distance, di ba? Yung mass body, yung part mo, dapat meron niyang mass, no? Yung mass niyan. Meron siyang, yung moment, ayan o, yung radius, di ba? Yung linear distance, outside tsaka inside, no? So, anong unit pala ng moment of inertia, John? Tatandaan mo ba? Magiging ano po, meter, raised to 4. Meter to the fourth, no? So, the Length fourth. to the 4th power. Length to the fourth power. Okay. Inches, sir. Pwedeng inches, pwedeng meter, pwedeng feet, no? Basta to the fourth yan. To the fourth. Okay. Sige, tuloy lang. So, dito na, alam na natin to. T, L, modulus of rigidity, tsaka yung polar moment of inertia. Para ma-solve yung polar moment of inertia, J is equal to pi over 2 times the difference of outside radius minus inside radius. Kapag hollow, kapag solid naman na shaft, so yung inside radius mo, 0 na yan. Tanggalin mo na to, magiging pi over 2 radius times raised to 4. Diba may dalawa, hollow to eh. Pag solid, inside radius 0. Okay, very So, good. 5.2, belts and sheaves. Nako, di ko na yung ano ko, sir. Meron akong problem eh. Mamaya na lang, sir. Sige, tuloy mo na lang muna yan. Hindi nakalagay sa PowerPoint eh. V-belt, 5.2, V-belts and sheaves. The tapered cross-sectional shape of a V-belt causes it to wedge firmly into the sheave groove during operation so that the driving action takes place through the sides of the belt rather than the bottom, which normally is not in contact with the sheave at all. Shape of a V-belt. Pag-usapan ng shape of a V-belt. Yan. V-belt drives. Belts of the V-type, commonly manufactured of fabric, cord, or combination of these, treated with natural or synthetic rubber compound and vulcanized together, provide a quiet, compact, and resilient form of power transmission. They are used extensively in single and multiple forms for automotive, home, and commercial equipment, and in industrial drives for a wide range of horsepower extending upwards from functional values. Kailan ba muna ginagamit yung, alam na natin kung kailan ginagamit yung shaft. Ginagamit yung shaft kapag magka-transmit ka ng power sa isang machine to another. Bakit ito naman V-belt? Kapag hindi magka-align yung shaft mo, hindi ka na makagamit ng, basta pag malayo yung distansya ng isang shaft sa isa pang shaft, pwede kang gumamit ng V-belt o kaya ng transmission roller chain ng kadena para makapag-transmit ka pa rin ng power. Madalas kasi kanina sa mga nakikita natin picture, dikit lang yung shaft, magadugtong lang yung mga shaft. Eto, pag di na magadugtong, gagamit ka ng V-belt. Di ba? May mga chance naman na gumagamit tayo ng V-belt eh. Nakaraan dahil pinakita ni Neri na pictures na gumagamit ng V-belt eh. So, pag-usapan natin yung V-belts ngayon. May 3 klase ng V-belt. Common belt designs, ang sabi. Yung una, conventional or classical belt. Ito yan, no? B, ang mga disenyo yan from A to E. Kunwari, meron kang belt na letter A. Conventional belt yun. Conventional belt. Ito sumunod, narrow belt naman to. Ito kung mapapansin nyo, yung kakaibahan, ano pinagkaiba ng conventional belt sa narrow belt. Ito, meron siyang, wala siya nito, ito, may protection dito. Ito conventional belt, meron siyang outside layer.
Eto, para naubos. Lalo pa to, wala na. Wala na siyang belts. Ginagamit tong protection na to, parang gawa sa paprotekto ito nasa labas para sa mga kunwari, biglang makontak sa oil yung belt mo. Kakainit agad ng oil yung loob ng goma. Kaya nilalagay nila ng ganyan na cover. Ito naman, ano pinagkaiba nitong Naro sa Raw Edge? Ito mas makapal, ipapatino nito. Yung laki nito. Kumpara niyo sa conventional belt. Itong narrow belt tsaka Raw Edge belt, mas makapal, diamak, kaysa sa conventional belt. Ito yung cross-section pala, sorry, cross-section yan. Ito para mas makita natin, no? Ganda yung tsura ng belt, no? Wait lang. Standard multiple V-belt. 5 sizes V-belts are designated in the engineering standards for multiple V-belt drives. Nominal width and thickness dimensions are as shown in table 3.5.2. However, actual dimensions of V-belt of various manufacturers may vary from these nominal dimensions. Because of this fact, it is recommended that V-belts of different makes should never be mixed on the same drive. Different sizes siguro to. Different sizes make should different makes yun talaga. Sorry. Should never be mixed on the same drive. Also, sinasabi lang dito na pag gumagamit ka ng multiple V-belts na siguraduhin mong pare-pareho yung gumawa ng V-belt mo. Kasi merong, kunwari, isang kumpanya yung nag-manufacture ng V-belt. Doon ka bumili kay company A. Tapos bumili ka rin ng V-belt sa company B. Pag gagawa ka na ng kung kailangan mo mag-transmit ng power from one system to another, huwag mo gamitin yung mga produkto na nabili mo kay company A at kay company B. Sinasabi lang niya na gumamit ka ng materials ni company A lang, kung gusto mo kay company A lang. Tapos, kung gusto mo naman kay company B, puro kay company B lang gamitin mo. Yun lang sinasabi lang, standard multiple V-belt. So, meron akong makikitang dimensions din. Nakita ko sa ME code. Standard multiple V-belt dimensions and recommended test load. Type A to Type E. So, itong sinasabi dito, conventional to. Conventional or classical belt. Example. Kasi alam natin na conventional belt to kasi yung types niya from A to E. Madalas ang pangalan ng classical belt from A to E rin. A type, B type, C type. Saan depende yung mga type, Jan? Saan depende po yung mga type nitong classical belt? Saan siya nakabase? Sa W? Ano yung W? Width po, tsaka yung tinaman thickness. Thickness, Tapos yung kakayanan nila na makapag-withstand ng load. Opo. Diba? So yung type E, pag type E, mas may kaya siya na load na mas malakas, diba? 63, di ba? 63 kilogram. Pag type A lang, 22, no? So pag V-belt, yung pulley mo dapat V din, no? V groove. Kasi ang kapartner ng belt ay pulley. Di ba? Belt and pulley. Kasi merong ibang belt at may iba ring pulley. Halimbawa, merong flat. Di ba? Alam mo ba yung flat belt? Ako sir, nakita na yung flat belt talaga. Yung flat lang talaga na rubber, no? So ginagamit siya sa roller. No, roller naman ang kapartner. Katulad ng conveyor, di ba? Conveyor. Pero pag V-belt, kadalasan yan sa mga motor. Di ba? Yung shaft ng motor, naka V-groove yung pulley, pwedeng multiple groove, V-belt ang ginagamit doon, no? Yan ang mga type. Okay ba? Maliwanag natin yan, no? Maliwanag yan.
Apo. Sige. Tuloy natin. Yan naman, multiple, no? Yung sinasabi natin. C. Measuring a multiple V-belt. The pitch of multiple V-belts is determined by measuring fixture consisting of two equal diameter sheaves having standard grooves and pulled with a standard test load indicated in Table 3.5.2. One of the sheaves is fixed in position, while the other is movable along the graduated scale with a specified tension applied to it. Makikita ba natin yung pitch dito? Meron tayong F. Wala, hindi natin makikita. Hanapin natin yung picture. Wait lang. Dito na lang. Basahin na natin. The pitch of multiple V-belts is determined by measuring fixture consisting of two equal diameter sheaves. Ano ba yung sheaves muna? Yung sheaves yung kinakabitan ng yung sinasabi ni Sir na pulley. Yun din yun, yung sheaves yung kinakabitan ng belt. The pitch of multiple V-belts is determined by measuring fixture consisting of two equal diameter sheaves having standard grooves and pulled with a standard test load. So meron kang belt, nakalagay sa sheave, hinahatak. Meron kang test load, makikita mo dito sa 3.5.2. Ito, standard test load. So meron ka sabihin natin may type A tayong gamit, nakakonekta sa sheave. Binabatak natin, ang force na gamit natin, 22.73 kilogram. One sheave is fixed in position while the other is movable along graduated scale with special tension applied to it. Para makuha mo yung pitch daw ay mula sa fixture consisting of two equal diameter. Standard load test, one sheave is in position while the other is movable. Sir, patulong ako, sir. Paano ba to? The pitch of multiple V-belts. Ganito. Unang-una, ay pakibalik mo doon. Unang-una, dapat alam mo yung pitch. Ano ba yung pitch, dyan? Pero nung illustration yun, sir, eh. Sige, hindi, ganito lang. Kasi baka hindi mo makita. So, nagmamatter lang yung pitch. Mahalaga yung pitch kung pare-pareho yung kung meron yung magkakatabi na parang ngipin. 'Di ba nag-take up ka ng gears? Opo. Bakit mahalaga yung pitch sa gear? Kasi magkakatabi yung ngipin, pabilog, 'di ba? So, 'di ba, bilog 'yan, 'di ba? So ngipin. So yung distance between teeth, 'di ba, may unang ngipin, pangalawang ngipin, pangatlo, para ma-measure mo yung distance nila, ang ginagamit ay pitch. Na parang screw, alam mo yung mga screw? Opo. Mga screw ng bolt, mga screw ng ng mga kung ano-ano pang mga screw diyan. Pag pinag-usapan yung screw, yung gear, mahalaga yung property na pitch. Ngayon, pag isa lang yung pulley natin, hindi mahalaga yung pitch kasi wala naman siyang katabi, di ba? Ngayon, ang tinidiscuss mo ay multiple. Di ba? Opo. Pag multiple V-belt, siyempre multiple din yung pulley. Tama? Opo. Okay. So, pag multiple na yung pulley, ano na siya, no? Magkakatabi na siya ng pulley, magkakatabi na rin yung belt. So, doon pumapasok yung pitch, no? Pitch length of a belt or pitch diameter of a sheave, no? So, kailangan natin ng pitch diameter, tsaka yung pitch na tinatawag. Yan. So, ibig sabihin, yung pitch kasi yung distance from the center, pinaka-sentro, tas yung susunod na sentro ng susunod na belt, no? Kasi pwedeng yung mga belt dyan, o yung pulley ay pare-parehong diameter. Pwede rin namang, alam mo yung parang cone type, pwedeng papaliit kung gusto mong bilisan, or papalaki kung gusto mong magbawas ng speed. No, may purpose yung mga yung multiple V-belt. Pero kung constant lang yung speed mo, kailangan mo lang ng more power, kaya nagdadagdag ka ng maraming belt tsaka maraming pulley kasi mas malakas yung hatak, yung tension. Okay?
So, yung formula na yan, naintindihan mo naman yan, di ba? Yung L is length. Ano yung C? Center distance, di ba? Center distance ng dalawang, pulley, no? Tapos, Mm. ano pa ba yung iba? Hanapin mo yung length, no? Pitch length ng belt. Pag sinabing pitch length, yung kabuuan, no? Kabuuan ng length na nagagamitin mo na sa belt, no? 'Di ba dalawang pulley, yung dalawang pulley dugtungin mo sa pamagitan ng belt. Parang alam mo yung bisikleta, Apo. hindi naman pulley 'yon, sprocket naman, no? Kasi another transmission elements is chain tsaka sprocket, 'di ba? Tennis bracket. Apo. Kasi pero yung chain tsaka sprocket, ang pinagkaiba nila may ngipin, 'di ba? Yung chain, yung sprocket kasi may ngipin, 'di ba? Ilalagay mo yung chain. Ito naman wala siyang ngipin, bilog lang, belt naman, no? Belt and pulley. Magka-partner yan, ha? Belt and pulley, tapos sprocket tsaka chain. Okay? Apo. So ito naman madali namang intindihin lahat yan, no? So pwede na tayong magtuloy. Direct substitution lang naman yan. Sige. Marami pa ba? Opo, sir. Marami pa to. Akala ko makakapag-asynchronous tayo. Sige, tuloy na lang natin. Next time na lang tayo mag-asynchronous. Sige. Mabilis lang to, sir. Sige. Installation and take-up allowance. Meron din tayong makikita table kung paano mag-install. Pag nag-install ka naman, ang iisipin mo lang yung length, tsaka yung anong type yung gagamitin mo, di ba? Gano'ng kahaba, gano'n ka. So, makikita tayong install. After calculating a center distance from standard pitch length, provision should be made for moving the centers together by an amount as shown by the minus values in table 3.5.4 to permit installing the belts over the sheaves without injury. Merong Jan. Merong magandang sinasabi diyan sa baba ng table. Pakibasa mo nga. Allow plus values to be 1.5% of belt length above standard center distance for stretch and wear. Ano ibig sabihin yan? So, mag-allow ka daw ng extra 1.5% ng length. Kasi yung para daw sa kasi malamang may stretch tawag doon, parang hahaba, parang mag-elongate, parang ganun. Kaya mag-allow ka daw ng 1.5% ng belt length. So, kunwari, makuha mo na yung belt length ng 26 to 38. Ang sinabi mo, 35. Wag mong 35 talaga sakto, mag-allow ka ng 1.5% ng 35, parang ganun pa ata sinasabi. Parang dadagdagan mo lang, parang may allowance, no? Kasi designing na ito, di ba? Part 2 ng machine design, ha? Part 2 ng machine design. Apo, sir. Design na to, sir. Paano mag-design ng V-belt. Sige, tuloy. Ano pa? Pag nagka-select ka daw ng multiple V-belts, the charts on Figure 3.5.1 appears in engineering standards for multiple V-belt drives, enables a V-belt of appropriate type to be selected for a given RPM of the small sheave, the transmitted power for driving unit, and the service factors are known. The selection Nasaan ba yung, Jan, nandyan ba yung 3.5.5? 0.1, sir? Opo, andito. Nasaan yan? 5.2 na yan. 3.5.2 yata yun. 3.5.5. 0.4 yan. Sige, pakita mo. Wait lang, sir. Wala ata. Baka hindi mo na isama. Hindi ko sama yan, sir. Wala. Ayan. Totoo na. Ayan, 0.7 na yan eh. Oh, lumalayo. 3.8 na yan. Tingnan mo, baka nandyan lang. Sige nga, titingnan natin, sir, kung ano. Meron akong... yaman na. Balikan na lang natin yan. Kasi may sinasabi dyan, tingnan mo, number 3, pakibasa mo yung number 3.
If this point falls in the area marked A, then the A-sized belt is required. Or if this point falls near the line of separation between two belt size areas, then both sizes may be considered as suitable for use. For example, a design horsepower of 40 to be transmitted at small sheave speed of 800 RPM would call for a multiple drive for either C or D size V-belts. Kaya ako pinabasa sa yan kasi gusto kong mapakita sa table. Halimbawa daw, meron kang design horsepower na 40. Yun ang itatransmit natin sa small sheave, no? Titingnan mo dun yung RPM, 800, no? So, dun sa table, makikita mo, para makapili ka kung size C or size D. Kaya lang, hindi natin makita yung, yung table, ano ba yon 3.5.5, no? Kasi yung mga table, pinapadali niya yung pagko-compute, no? Imbis na masira ang ulo natin sa pagko-compute, nasa table na yan eh. So, hanapin mo na lang yung RPM, hanapin mo na lang yung horsepower, bibigay na sa yung length, bibigay na sa yung diameter. So, yun ang purpose ng mga table. 'Di ba? Kaya lang hindi natin baka hindi mo na mapakita yung yung horsepower, no? Hindi natin mapakita yung table diyan. 3.5.5 baka hindi mo na isama. Nakita ko na sa handout, sir, pero hindi pinakita ko sa dito. Sige. Ito yun, sir. Ito yun, sir. Ito yun. Okay. So, yan yun. Sige, balikan mo. Balikan mo dun yung monogram na yun. Ayan, design horsepower 40. Hindi, yung pinakita mo. Yan. Stop mo dyan, no? So, paliwanag mo yung taas na yan, anong matututuhan natin dyan? Paano ginagamit yan? So, kung gawin natin example kanina, meron kang 40 horsepower, tsaka meron kang 800 RPM. Malalaman daw natin kung anong gagamitin natin na type ng belt base sa chart na to. Paano? Sige nga, 40 horsepower, ituro mo sa amin yung 40 yan, okay? Tsaka 800. Hanapin mo 800 sa vertical, papuntang horizontal. 800, tapos 40, Ano yan? Type? Between C and D. Yun, very good. C and D. Yun. So, pwede kang gumamit ng C or D, di ba? Tama? Pwede kang gumamit ng C or D. Yun ang binabanggit. Yan ang binabanggit. Yan sabi dito. Yan yung binabanggit. Ibalik mo doon. Ibalik mo para magbigay tayo ng example para naintindihan ng lahat. Halimbawa, ang horsepower mo tsaka service factor ay tawag doon 50. 50. Tanapin mo yung 50. Tapos meron kang para eksakto na lang, 30 horsepower kasama na yung service factor. Tapos ang RPM mo ay 200. Anong belt? E ka lang dyan, sir. E. E. Ibig sabihin, safe ka na nasa E, no? Na nasa E side ka. Kasi malayo naman sa D yun, malayo sa A, no? So ngayon, pag nakita mo yung E, punta ka dun sa E. Punta ka sa E. Tingnan mo dun yung unang table mo sa E. A, B, C, D, E. Punta ka sa mga klase ng belt kanina. Yan. Ayan, no? Diba? So, ibig sabihin, pag 30 horsepower tsaka 200 RPM, dito ka na lang sa E, di ba? Sa E ka. Sa E, tapos maano mo yung mga standard length sa kaliwa, no? Ano pa yung una? Kunin mo pa yung unang table para malaman natin yung mga ano ba yung klase ng E. Kasi may pinakita ka ng strength. Wait lang, sir. Yung diniscuss natin kanina, yung kaya niyang capacity tsaka yung yung length niya. Ano yung mga length? Yun. Nandun. Yan. Papaliwanag lang natin, no? So, mahalaga yung mga table na yon kasi pinapadali noon yung pagdi-design. Halimbawa, meron kang 13 horsepower kasama yung service factor. Tapos, meron kang 200 RPM. Yung iyong design ay limitado lang dito. Ang width ay 1 1/2 inch or 38. Tapos yung thickness, yung kapal ay 23. Maliwanag ba?
or 29/32. Ano ang kaya niya? Ano yung kaya niya? Malaki yung kaya niya compared sa iba. 63 kilogram, no? Mm. Malaki yun, no? 'Di ba 63, 50 kilos yung yung isang kaba na bigas, 'di ba? Ito Mm. 63. Na maliwanag ba kung paano ginagamit 'yan? So pag Yes, sir. ganon, no? Pag ganon yung yung horsepower na kailangan tapos yung speed na, 'di ba? Siyempre, alam mo yung speed kung mabilis o mabagal ang kailangan mo. Makikita mo kung anong belt. No, hindi yung bibili ka na lang sa store, no? Pabiling belt kahit na Kahit bahala ka. ano. Hindi pwede, no? Hindi pwede kasi engineer tayo, eh. Hindi naman tayo taga-kanto lang na nangungula, no? So kaya Apa. mahalaga na may PSME code kasi yung mga PSME code kinopya lang naman to sa ASME. Ano ba yung ASME? American Society of Mechanical Engineers. Kasi sino naman makakapag-isip ng ganito, 'di ba? Sa Pilipino. So ibig sabihin, yung mga advanced na bansa na una nang gumawa yan ng mga code, no? So tayo ina-adapt na lang natin. Maliwanag ba? So yung mga makina hindi lang yan biglang yung tsamba-tsamba na sige, eto na pwede na yan. Ito, 'di ba? Gusto ko, 'di ba? Na feel mo lang na gusto mo yung belt na ganito. Hindi ganon. Lahat yan ay dinidesign, lahat yan ay may reference, 'di ba? Yun ang kahalagahan ng code. PSME code or ASME code. Maliwanag ba kung paano ginagamit yan? Okay Apa. na tayo? O, sige. O, tuloy. Kasi malapit na yung oras. Saan na Power tayo? rating for multiple V-belts. The following formulas and accompanying table of constants 3.5.6 to 3.5.9 may be used to determine the general horsepower rating of a single V-belt. The total transmitted power through multiple V-belts thus shall not exceed the sum of individual rated capacities of all connected V-belts. The recommended power P, which may be transmitted through a single V-belt for a specified belt speed S, is given by P is equal to 0.17 times 7 times S raised to 0.91 minus 3.731 times YS over DE minus 0.0057Z S cube. O, para daw makuha yung Paliwanag mo, ano ba yung P, ano ba yung S, ano ba yung Z? Para maintindihan natin, ano ba yung Y? Ano ba yung S na yan? yes, sir. Ano muna yung Y? Ano ba yung Y na yan? YS? Ano yung S? Ano? John? Yung sa baba, oh. Ano yung S? Yung Sir, ito? Sa ilalim? yan. Ano yan? Nandiyan, oh. Linear. Belt. Linear belt speed in Speed meters per yan. second. Di ba yung S is speed? Paliwanag mo sa amin, ano naman yung Z? Siyempre, formula yan. Hindi namin alam. Ano yung Z? Ano yung YS? Ano yung P? Alam natin, power yan, di ba? Power transmitted. Ano yung YS? Tsaka yung Z? Paano natin magagamit yan kung hindi natin alam? Totoo, sir. Andito yan. Wait lang. Tingnan mo, basahin mo yan, Z, X, V, and ZR. Yan, sa ibaba ng formula. R. Ano daw yung mga X, V, and ZR? Ano yan? Are factors, to ba? Are factors based on the quality of the V-belt. Yun. Pakita mo yung 3.5.6 para maintindihan natin yan. Meron ka ba table? 3.5.6? Meron yan, sir. Ayan yata. Ito ba yun? Sa taas? Kasi 3.5.7. Hindi, sir. Ito yung ginamit natin kanina eh. Wait lang, sir. Ito yung 3.5.6. Pakita mo sa amin yung 3.5.6. X, Y, Z. Yan. 3.8. Chain na yan. 0.8. Nasaan na yung mga table mo? Nawawala yata. 0.4 lang yan. 3.5.4. So, pag nagre-report pag nakalagay dyan, dapat alam nyo kung saan hanapin, ha? Baka ito ay dyan. Baka yung sa taas. Hindi ba yung sa taas yon?
Kasi 3.5.7 eh. Di nauna sa kanya dapat yung 6. Hindi, 0.4 pa lang yan eh. Ito siya, oh. Wait lang. Camera na lang natin, sir. Wala ata eh. Pero hawak ko yung handouts ko eh. 3.5.4. Hindi, gusto ko lang makita yung ano, kung saan na ilagay yung 3.5.6 kasi yun ang dinidiscuss natin eh. Nasaan na ba yun? 0.5, 0.4 o 0.4 lang yan. Wala, sir. Hindi Wala na siya isama. dito. O, sige. So, basta, ang mahalaga sa atin, balik ka doon, yung mga X, Y, and Z daw ay factors. Halimbawa, 1.5, 0.7, no? Kasi pa nagde-design, ganun yun. No, hindi lang diretso. Ang diretso lang na computation, yung sa atin, academics. Di ba? Halimbawa, yung diameter. Pero pa nagde-design ka, kasi galing ako sa design company, ang daming factors. May factors ng safety, may factors ng ganito, ganyan. No? Ang daming ginagawang factors. No? Oh, sige, tuloy mo lang. Ano, meron pa ba? Dapat kompleto yung mga pag minention yung table, pag minention yung mga panggagalingan dapat makikita sa report, ha? Kasi mahirap pag binasa ng mga kaklase natin or mga iba, hindi makita yung table, paano lang maintindihan yung report. Okay? So ano pa Dapat ba? ganito. Ano pa ba? 1.8. Kita yung table. Oh, dapat mga ganyan. Ano pa ba? Marami pa ba? Tapos na to, sir. Ito na lang, arc of contact. Tapos magkadena naman, kadena. Sige, hindi, tapusin mo na lang yung arc of contact kasi sige. Sige, tuloy Okay mo po. lang. Tuloy Arc mo. of contact. The arc of contact made by the V-belt on the small sheave is of importance when computing the power rating of a V-belt for a given drive. This may be found with the formula arc of contact, arc of contact. Oh, ba't naging kontrata na yan? Ano ba yan? Contact Ba't lang ganun? ha, wag contract. Contact yan, sir. Contact yan. Nakuha ko sa code eh. Check niyo yung mga typo, baka sabihin kontrata, mga abogado tayo rito. Designer tayo, hindi tayo nagko-kontrata. Arc of contact yan na, contact is equal to 180 degrees minus D. Ito, malamang yung diameter. Yung outer, tsaka inner. Tama yun. Bakit malamang pa? Parang hindi ka sigurado. 60 over yung distance, center distances. Paliwanag mo muna sa amin, ano ba yung arc of contact? Ay, di pala, sir. Di pala. Ito pala. Okay, yung arc of contact daw. Kasi merong point na magdidikit yung sheave tsaka belt. Tama. Example, Yun yung arc of contact, no? Yan. Yung dulo-dulo na hindi naman sakop ng belt lahat, di ba? Kung sakop yun, edi hindi na nagdugtong yung belt, no? Para ka na lang no, isang bilog. So meron lang arc, meron lang segment na tumatama yung belt tsaka yung pulley. Maliwanag ba? So yun yung angle between them, yung angle, included angle, yun yung arc of contact. Okay? Maliwanag? O sige, ayos na yan. Ano pang matututuhan natin dyan? Speed of operation, so mabilis lang. Speed of operation. V-belts operate most efficiently at speeds about 23 meters per second. For belts, speed of 25 meters per second and more, the sheave should be both statistically and dynamically balanced. Speed design and materials may also be called for, and the belt manufacturer should be consulted. So, mas efficient na ako pag 23 meters per second yung takbo mo. Pag sumobra ka na, naging 25 ka na, dapat daw yung shape mo statistically and dynamically balanced. Speed design and materials may also be called for, and the belt manufacturer should be consulted. Sandali. Ba't nasama yung statistic dyan? Statistic? Baka static yan. Statistically. Di ba dynamic tsaka statics? Statically, dapat statically, di ba? Teka lang, sir. Kasi statistic, iba naman yung statistic, di ba? Yung mga numbers yun eh. Code yun. Bakit sinama mo yung statistic tsaka dynamic? Ang magkasama statistic talaga, sir. Talaga? Sabi niya, 25 meters per second and more sheave should be both statistically. Sabi? Statistically nilagay ko. Opo, sir, nakalagay sa
Sige, sige. Ah, Kasi parang nakakapagtaka lang, sumama na yung statistic tsaka dynamics, di ba? Alam ko ang magkasama, dynamics and static. static. Ah. Yan, Static. statistic eh. Check mo nga yan. Parang duda ako dyan sa ginawa mo eh. Statically, alam ko statically yan. Kasi ang kapartner ng mechanics yan eh. Di ba yung mechanics, Apo. ano yan, ang breakdown ng mechanics kasi mga moving parts yan, statics and dynamics. Ngayon, sinamahan mo na naman ng ibang mathematics, statistical. Statistically talaga nakalagay, sir. Kinopia ko lang, sorry. Hindi ko nabasa siguro. Sige, sige. Pina-check ko lang. Kadena na yung next. Kadena na yung next namin, sir. Yung kadena. Kaya pa ba? May oras pa ba? Hanggang oras pa tayo, sir? Marami ba yan? Makarampot na slides lang, sir. Ha? Konting slides lang. Mga 10 slides siguro. Ituloy mo na yan para next time yung asynchronous, pahinga tayo. Pwede ba? Okay. Ba? O gusto niyo nang matapos? Kasi kung ako, tapusin mo na yan, tapos next time rest. Okay po. Sige, bilisan mo lang yan. Na-take up naman na natin sa machine design yan eh. Madali lang yan. Sige, i-rundown mo na yung chain. Chain ba yun? Apo. Sige, bilisan mo lang. Para next time, mag-attendance lang tayo. Transmission roller chain, standard roller chain, nomenclature, dimensions, and loads. Sir, kay Malumay. Andiyan ba si Malumay? Oo, sir, sa akin po yun, sir. Bibilisan pa lang, sir. Bibilisan pa lang. Sige. Laser. Sige. Salamat dyan. Thank you, Jan. Sige po, thank you. Si Laser. Paano naman pa-post naman? Oo ba? Ay, paano? Sige. Thank you. Pa-control na lang kung tulungan na lang tayo. Laser, tulad si Laser. Sige, pre, next mo lang ako, ha. Ito na, simula Sabihin ka. mo lang kung boss. next. Sige. Ayan na. 5.3, transmission roller chain. Transmission roller chain is a type of chain drive most commonly used to transmission of mechanical power on many kinds of domestic, industrial, and agricultural machinery, including conveyors, wire, and tube drawing machine, printing process, cars, motorcycles, and bicycles. Roller chain are used in low to mid-speed drives around 600 to 800 feet per minute. However, at the higher speeds, around 2,000 to 3,000 feet per meter, V-belt are normally used due to wear and noise issues. Oy, Chain Laser, sandali. Ipaliwanag Yes, sir. mo nga yung picture. Ano yung nakikita natin sa picture para sa kaalaman ng lahat? Ano yung picture? Ayan po yung sir, Sandali, makinig yung ka muna. mahaba ko na yun, yung kadena. Ito muna, yung chain. Boston. Ano yan? Ano yung Boston na yan? Ano yung box na yan? Alam mo ba kung Sir, ano yan? tawag dito. Yung bilog na may box, sir. Ano yan? Anong tawag doon? Wait, sir. Kiwi, boss. Kiwi. Ayun, keywave. Keywave po, sir. Kalimutan lang, sorry. Sandali. Anong keyway? Yung malaking box na yan, kung nasaan yung maliit na Ano nga ba? scraper. Yung Boston, sir. Yung Boston, yung box na yan. Ano yan? Mechanical engineer ka. Next year ba? Gagraduate ka na o ngayon? Gagraduate ka na ba? May exam pa po, sir. Kaya nga, next time, engineer ka na. Hindi mo pa alam yan. Ano yan? Ano yung nasa likod niyan? Yung Boston? Ano yung nasa likod? Most probably, anong nasa likod niyan? Machine, sir. Yung Gearbox. parang yung nagpapaikot sa kanya, sir. Ano nga yung nagpapaikot sa gearbox? Ano yun? Yung, Main shaft. shop, sir. Sandali, ano yung nagpapaikot? Paano ikot yan? Kakamayin mo ba yan? Pipidal mo ba yan? Motor. Motor. Yun nga, sir, yung, sa makina ng motor, sir.
Anong makina ng motor? Nagpapahiga. May makina ba yung motor? Pinagluloko mo ako, ah. Hindi, akala ko yun yung term, Uy, sir eh. kung nag-almusal ka ba, Laser? Di pa nga, sir eh. May exam kasi kami sa heat transfer, sir eh. May transfer ka ba? Opo, sir. O, pang third year lang yun eh. Ano ba yan? Naiiwan ko po, sir Naiwan eh. ba? So may motor dyan, yung motor Opo. nilagyan ng gearbox. Bakit nilagyan ng gearbox? Para po yung makabit po yung sa ano, sir, yung sprocket. Hindi, pwede mo namang idiretso yung sprocket sa motor sa shaft. Bakit nilalagay ang gearbox? Normally, anong purpose ng gearbox? Pang step down tsaka pang step up, sir. Oh, pero kadalasan step down, 'di ba? Papabagalin kasi ang bilis ng motor eh. Opo, sir. Ang motor kasi Kaya po- 3,600 RPM, 1,800. Ang bilis nun. Eh di Opo, lilipad sir. yung Kaya- makina mo nun. So, papabagalin mo yung speed, gamit ka ng gearbox. Ano pang ginagawa ng gearbox? Mabagal yung speed pero high torque. 'Di ba? Habang Opo, bumabagal, lumalaki naman yung torque, no? Yun ang, 'di ba? Yun ang law ng gear, law ng mga pulley, no? So after Opo, all, sir. nasaan ka na ba? Ano ba yan? Bakit palipat-lipat? Nagpapaliwanag pa tayo. Diyan muna. Steady ka muna dyan. So, yung motor, Sir. oh sige, yung motor may gearbox para papabagalin. Tapos papataasin yung torque, no, para malakas yung hatak. Tapos nilagay niya yung yung sprocket tsaka chain. Magka-partner yan ha. Yung chain tsaka sprocket, no. Merong larger sprocket, merong smaller, no. Tapos naka-connect na naman sa shaft, parallel doon sa shaft ng motor tsaka gearbox. Okay? So dapat yung simpleng ganyan, alam nyo, no. Hindi kayo lagay ng picture tapos hindi nyo alam yung mga component, no. So dapat alam natin kung anong nilalagay na picture. O sige, tuloy lang. Oy, Laser, tuloy na. Adap, pa next, please. Thank you. Ano, sir? O yan, ano? Chain pitch. Distance in millimeter between center of adjacent joint member. Okay. Yung sinabi na natin Nasa kanina yan, next di ba? slide po. O, sige. Opo, sir. Dapat pag nagre-report ka ng Other dimensions are ganyan, proportional. pakita mo yung yung mga part ng chain, di ba? Nasaan yung pitch, nasaan yung length, nasaan yung center distance, di ba? Ayan po, sir. Nasa next slide po. Ayan. O, sige, very good yan. Okay yan. Sige, tuloy. Continue na po, sir. Tolerance of chain length. New chains subjected to the standard measuring load are allowed an over length of 0.99 per meter, but must not be under length. Minimum ultimate tension strength in pound of standard series single strand chain is equal to 12,500 times pitch times 2 for multiple strand chain multiplied by the number of strand. Yung next slide, please. Thank you. Boss, adapt. Yung yung previous, boss. Yung ko lang yung ko lang yung pitch. Hindi yan. Yung sa pitch distance. Ayan. Thank you, boss. Ayan, sinasabi dyan na yung distance between two pitch. Yung pitch, yung bilog, yung pagtas yung pinapasukan ng sprocket, yung pagitan ng sprocket, doon dumadaan yung pitch. Ang dumadaan yung pitch yung yan, Yung parang distance, di ba? Oo nga po, sir, yung sa distansya po, kumaagat po doon yung sir. Sa distance na yun, doon kumaagat po yung sprocket. Okay. Distance ng dalawang pin, no? Kasi yung may pin yan may Opo. pin yung roller. Sige.
And ito, such as a hole or an edge that is repeatable on each adjacent part. The pitch of conveyor chain or link is determined factor for several performance characteristic of conveyor. For example, there's an inverse relationship between sprocket speed and chain pitch. Smaller pitch change generally allow the sprocket to run at higher rotational speed. Ayun, mas maliit yung pitch, sir, ganun. Mas higher yung rotational speed. Okay. Also note that the smaller the pitch, the more teeth will be needed on the chain sprocket. Mas marami yung kailangan natin na teeth pag mas maliit yung pitch distance natin, sir. Tama. This allows the chain to travel with less speed, fluctuation, and smaller articulating angle, producing less vibration and better smoothness of motion. Ayan yung pinakauling slide po, sir, yan, yung table po na yan. Yan po yung correction factor. And chain power rating equation provide valid power capacity of chain drives that work under specific normal operation condition. If the chain drive works under working condition what does not equal to the normal operation conditions, there is need to introduce power correction factor. Okay na po, sir. Thank you po. Oh, tapos na ba yan? Opo, sir. Tapos na yung roller? Opo, sir.